Magsisimula ang ating kwento sa malalim na gabi, at dito nakulong ang ating bida na si Luo Xing habang pinag-aaralan niya ang isang martial arts manual. Ngunit bigla siyang napahinto nang marinig niyang may paparating. Dahil dito, agad niyang pinatay ang kandila at nagkunwaring mahimbing na natutulog upang hindi mahalata ang kanyang ginagawa. Ginising naman siya ni Steward Fang sa marahas na paraan at inapakan pa siya habang nakahiga. Pinagsabihan niya si Luo Xing na huwag nang magpanggap na siya pa rin ang dating batang Panginoon ng pamilyang Luo. Nang marinig ito, dahan-daang bumangon si Luo Xing, gayunpaman, tila wala siyang pakialam sa mga pang-iinsulto at pangungut siyang ibinabato sa kanya ni Steward Fang. Pagkatapos nito, pinatayo siya ni Steward Fang at inutusang sumama sa kanya. Hindi pa rito nagtapos ang panghahamak ng matanda, dahil ininsulto pa niya si Luo Xing at tinawag itong isang hamak na alipin na wala ng halaga. Kinaumagahan, dinala si Luo Xing sa bulwagan ng pagsasanay ng pamilyang Luo kasama ang iba pang mga bilanggo at alipin. Pagdating nila roon, agad na ipinatigil ng tagapagsanay ang kanilang ginagawa at ipinahayag na wala ng pagsasanay sa mga kahoy na manika sa araw na ito. Sa halip, bawat estudyante ay pipili ng isang buhay na tao bilang target upang sanayin ang kanilang mga suntok at mga teknik sa pakikipaglaban. Habang papasok sa bulwagan, pasa ni Luo Xing ang mabigat na kahoy na parusa sa kanyang mga kamay. Dahil dito, napansin siya ng maraming tao at agad siyang pinag-usapan. Ayon sa kanila, matapos ang 2 taon ng paulit-ulit na pambubugbog at pang-aalipusta, tila hindi pa rin nawawala ang tibay ng loob ni Luo Xing. Pinagtawanan pa nila ang kanyang pagbagsak at sinabing baka iniisip pa rin ito na siya ang dating batang Panginoon ng pamilyang Luo, kahit matagal nang naglaho ang kanyang dating katayuan at karangalan. Habang pinag-uusapan siya ng mga tao, isang pamilyar na mukha ang lumapit kay Luo Xing. Ito ay si Luo Peiran, ang kasalukuyang batang Panginoon ng ikalawang sangay ng pamilyang Luo. May mapanghamak nitong tinanong si Luo Xing kung paano ito nakaligtas sa loob ng 2 taon sa kabila ng walang tigil na pambubugbog at paghihirap na dinanas nito. Ngunit hindi natinag si Luo Xing, sa halip, malamig siyang ngumiti at sinabi na hindi pa siya maaaring mamatay dahil hindi pa niya nasusuklian ang mga magagandang salita at pag-aaruga na ibinigay sa kanya ni Luo Peiran. Nagdilim ang mukha ng mga nakarinig sa kanyang sagot. Para sa kanila, isa lamang alipin si Luo Xing at wala itong karapatang magsalita ng ganoon sa isang batang Panginoon ng pamilya, at napakalaking kawalang galang ang ginawa niya, at hindi sila makapaniwalang may lakas pa itong loob na sagutin si Luo Peiran sa harap ng lahat. Itinaas ni Luo Peiran ang kanyang kamay at pinatahimik ang lahat. Pagkatapos nito, mayabang niyang ipinahayag ang dahilan kung bakit siya nagkulong sa pagsasanay. Ayon sa kanya, nagamit niya ang isa sa mga sagradong kayamanan ng pamilyang Luo, ang Heaven and Earth Pill. Ang Heaven and Earth Pill ay isang napakahalagang kayamanan na ipinasapa ng kanilang mga ninuno, dahil sa napakalakas nitong epekto. Tanging ang mga miyembro ng pamilyang Luo na nakarating sa bone refinement realm bago sumapit ang edad na 16 ang may karapatang gumamit nito. Ipinagmalaki pa ni Luo Peiran na 10% lamang ng bisa ng gamot ang kanyang nagamit, ngunit sapat na yon upang maabot niya ang sukdulang antas ng bone refinement realm. Dahil dito, kumpiyansa siyang malapit na niyang maabot ang susunod na antas ng cultivation. Ngunit nang marinig ito, agad na sumingit si Luo Xing. Galit niyang sinabi na nilabag ni Luo Peiran ang mga patakaran ng kanilang angkan nang angkinin nito ang sagradong gamot para sa sarili nito. Lalo lamang ngumiti si Luo Peiran, dahil hindi man lang maituturing na kalaban si Luo Xing at isa lamang itong munting insektong kaya niyang durugin anumang oras. Mayabang niyang ipinahayag na katatapos lamang niya sa kanyang pagsasanay at nais niyang subukan ang bagong lakas na kanyang natamo. Kaya naman naghanap siya ng isang buhay na target upang pagpraktisa ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay tumingin siya sa isang lalaki at malamig na sinabi na siya ang napili niyang maging target. Dahil dito, nagmakaawa ang lalaki sa kanyang buhay dahil ayaw pa nga raw nitong mamatay. Ngunit walang awa ang hangal na ito, kaya sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis niyang pinakawalan ng isang napakalakas na suntok, dahilan upang magulat ang ating bida pati na rin ang mga taong nakasaksi sa pangyayari. Nagtaka din sila kung ito na ba ang tinatawag na Rosewood Feast ng pamilyang Luo. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, biglang narinig ang tunog ng pagkalagot ng mga buto. Kasabay nito, nagsimulang mabiyak ang katawan ng lalaki mula sa loob, na para bang may puwersang sumasabog sa kanyang katawan, dahil sa matinding sakit.
napasigaw siya ng malakas habang unti-unting nadudurog ang kanyang mga buto at laman. Tumawa naman ng parang baliw si Luo Peiran habang ipinagdiriwang ng mga tao ang kanyang tagumpay, pinuri siya ng mga hangal at sinabing siya ang magbabangon muli sa angkan ng Luo. Sarkastiko pa niyang sinabi sa ating bida na hindi pa nga raw niya ito papatayin, dahil ang tunay niyang pakay ay ipakita na mas makapangyarihan siya kaysa kay Luozing at lubusan itong ipahiya sa lahat. Pagkatapos ay naalala niya ang kanyang pinsang kilala bilang isang henyo, na nagkaproblema sa Qingyun sect matapos mapahamak ang isang mahalagang tao, dahil dito, ipinadala ito sa Purgatory Mountain bilang parusa. At kapag narating niya ang Viscera Refinement Realm, pupunta siya sa Qingyun sect upang iligtas ang kanyang pinsan, matapos sabihin yun, tumingin siya ng nakakaloko sa ating bida. Habang pinipigil ang kanyang galit, naalala ni Luozing ang kanyang kapatid na si Luoyan, wala siyang pakialam sa pagtrato sa kanya bilang alipin, sa pagiging target ng pananakit, o maging sa mahalagang pagkakataong nawala sa kanya, ang tanging mahalaga para sa kanya ay ang kaligtasan ng kanyang kapatid, na siyang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang sandali, sumigaw si Luozing kay Steward Fang, nang mapansin na iisa na lamang ang hilang pil na ibinigay sa kanya, inakusahan pa niya ito na kinukuha nito ang kanyang mga pil para sa kanyang sarili. Sumagot si Steward Fang sa akusasyon ni Luozing at sinabing oo, wala siyang takot kahit malaman pa nila ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ay tinawanan niya si Luozing at ipinamukhang wala na ito sa dati nitong katayuan, dahil hindi na ito ang batang Panginoon ng pamilyang Luo at isa na lamang itong hamak na alipin ngayon, dahil dito, wala raw karapatan si Luozing na questionin o pagbantaan siya. Sa sobrang galit sa pang-iinsulto ni Steward Fang, hindi na napigilan ni Luozing ang kanyang sarili at agad niya itong sinuntok sa kanyang pagmumukha. Nabigla si Steward Fang sa biglaang pag-atake ng ating bida. Galit na galit niyang sinigawan si Luozing at hindi makapaniwalang nagawa siyang saktan ng isang alipin. Ngunit malamig lamang na tumingin si Luozing habang ipinapakita na hindi na niya palalampasin ang pang-aapi sa kanya. Pagkatapos, umalis na din kaagad ang patay-gutom na hangal. Kasunod nito, napatingin naman ang ating bida sa kanyang aklat at napaisip sa mga aral na nakasulat dito tungkol sa pagpapatawad at hindi pagkikimkim ng galit, para sa kanya, kung hindi naging mabait at nagtiwala ang kanyang ama, hindi sana bumagsak ang pangunahing angkan ng pamilyang Luo at hindi sana namatay ang kanyang ina. Naalala rin niya si Luoyan, ang kanyang kapatid at tanging pag-asa ng kanilang angkan, na dahil sa pambihirang talento ay naging alagad ng Qingyun sect sa murang edad, at nang maalala niya ang balitang narinig mula kay Luo Peiran tungkol sa kalagayan nito, agad siyang nagpasyang iligtas ang kanyang kapatid. Dahil dito, itinuring niyang walang silbi ang mga aral ng aklat tungkol sa pagpapatawad, kaya itinapon at sinunog niya ito. Matapos sunugin ang aklat, napaupo si Luozing habang pinipigilan ang kanyang lungkot at pag-aalala para kay Luoyan. Habang umiiyak, may napansin siyang kakaibang gintong papel sa mga abo ng nasunog na aklat, at nagtaka siya kung anong araw ito. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang lumutang ang mga simbolo at salita mula sa gintong papel at nagsimulang dumikit sa kanyang katawan. Nagulat si Luozing sa nangyayari at hindi maintindihan kung bakit pumapasok sa kanya ang mga simbolong yun. Ilang sandali lang, bigla na lamang kumalat ang mga marka sa kanyang buong katawan at matindi siyang napasigaw sa sakit habang nilalamon siya ng misteryosong kapangyarihan sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw sa isipan ni Luozing ang isang sinaunang cultivation technique na tinatawag na Ancient First Refinement Method. Habang inuunawa ng ating bida ang mga tagubili nito, nalaman niyang ginagamit nito ang mismong laman at katawan bilang daan ng pagsasanay, nagtaka siya sa kahulugan nito at napaisip kung ang layunin ng teknik ay gawing isang makapangyarihang sandata ang kanyang katawan mismo. Hindi nagtagal, nagsimulang uminit ng husto ang kanyang katawan na para bang nasusunog mula sa loob, dahil sa matinding init, desperado siyang naghanap ng tubig upang maibsan ang sakit. Agad siyang nagtungo sa pinakamalapit na paliguan at ibinabad ang sarili sa tubig sa pag-asang mapapawi ang nag-aapoy na pakiramdam niya. Ibinabad ni Luozing ang sarili sa tubig upang maibsan ang matinding init sa kanyang katawan. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang mabilis na sumisingaw ang tubig sa paligid niya na para bang pinakukuluan ng kanyang katawan. Habang nagtataka sa nangyayari, may bigla siyang napansing kakaibang bagay na lumitaw sa kanyang isipan, nang suriin niya ito, napagtanto niyang isa pala itong sinaunang cauldron na tila may kaugnayan sa misteryosong teknik na kanyang natamo.
Napansin niyang may 9 na dragon na nakaukit dito, ngunit bigla na lamang nabuhay ang isa sa mga dragon. Hindi pa doon natapos, unti-unting nagigising lahat ng mga dragon at maangas silang naghandang sumugod sa kanya. Dahil dito, sumiklab ang nakakatakot na asul na apoy na kumalat sa kanyang buong katawan. Napasigaw naman ang ating bida sa ginawa ng mga dragon, patuloy siyang nilamon ng kanilang apoy hanggang sa magmistulang abo ang kanyang katawan. Dahil dito, paulit-ulit na lamang niyang hiniling ang kamatayan upang matapos na ang kanyang matinding paghihirap. Ngunit makalipas ang ilang sandali, unti-unting nawala ang sakit, nang tingnan niya ang sarili, laking gulat niya nang makitang buo pa rin siya at tila may malaking pagbabagong naganap sa kanyang katawan. Kinabukasan, habang binubugbog ng mga bantay si Luo Zing, napansin ito ng matabang lalaki na tila naging mas matibay ang katawan nito. Samantala, tuwang-tuwa naman si Luo Zing dahil ramdam niyang patuloy na lumalakas ang enerhiyang umiikot sa kanyang katawan. Dahil dito, napatawa siya ng malakas. Inakala naman ng mga bantay na pinagtatawanan sila kaya lalo nilang pinagdiskitahan at binugbog si Luo Zing. Habang tinitiis ng ating bida ang mga suntok, napaisip siya na baka maabot niya ang bone refinement layer kung magpapatuloy ang pambubugbog sa kanya. Maya-maya, dinala ang ating bida kay Boss Huang, dahil bumagsak na siya mula sa pagiging batang Panginoon ng pamilya Luo. Ipinagkatiwala siya bilang alipin ni Steward Huang at maaari na umano siyang utusan sa anumang bagay. Nagkunwari namang mapagkumbaba si Huang at sinabing hindi niya karapat-dapat na pagsilbihan ng dating Young Lord, ngunit halatang ipinagmamalaki niya ang kanyang bagong kapangyarihan. Lumapit naman dito si Steward Fang kay Huang na huwag itong mag-alala dahil isa siyang mataas na steward ng pamilya Luo. Ayon sa kanya, sapat na ang isang utos ni Huang at agad silang maghahanap ng alipin na maglilingkod dito. Pagkatapos nito, inutusan nilang lumuhad si Luo Zing bilang paggalang sa steward. Nang hindi siya sumunod, pilit siyang itinulak ng isang tauhan upang paluhurin. Gayunpaman, nanatiling matatag si Luo Zing at hindi yumuko kahit kaunti. Dahil dito, nagalit si Huang at iniutos na bugbugin siya. Sa halip na matakot, malamig na tumingin si Luo Zing kina Huang at Fang Kong at sinabi na kahit ang kanyang pangalawang tiyuhin na si Luo Junyi ay hindi nang ahas tratuhin siya ng ganoon. Tumawa naman si Huang at binyantaan siyang papatayin dahil ang pagre-rebelde raw sa mga patakaran ng angkan ay may kaparusahang kamatayan. Ngunit agad na sumagot si Luo Zing na isa lamang hamak na tagalabas si Huang at wala itong karapatang magturo sa kanya tungkol sa mga batas ng pamilya Luo. Galit na galit si Steward Fang at pasigaw na sinabi na ituturo niya kay Luo Zing ang tunay na kahulugan ng mga patakaran ng angkan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, kumilos si Luo Zing ng sobrang bilis, sa lakas ng kanyang pag-atake, tumalsik si Steward Fang at bumangga ito sa mga bato. Napuno ng pawis ang pagmumukha ni Huang nang makita niya ang ginawa ng ating bida, hindi niya akalaing ang dating tahimik at inaapi ay maglalakas loob na gumanti. Matapos ang nangyari, malubhang nabugbog ni Luo Zing si Huang kaya halos balot ng benda ang buong katawan nito. Nagmamakaawa si Huang kay Young Master Cheng Yun na ipaghiganti siya at parusahan si Luo Zing. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Cheng Yun, sinabi niyang 1 buwan na lamang ang natitira bago ang araw ng pagsasanay ng angkan ng Luo. Dahil dito, hindi siya nagmamadaling kumilos laban kay Luo Zing. Sa halip, napangiti siya at nagpasyang hayaang mabuhay pa ang ating bida ng 1 pang buwan. Dahil sapat na ang panahong yun bago niya tuluyang harapin at durugin si Luo Zing sa harap ng buong angkan. Makalipas ang ilang araw, mabilis na kumalat sa buong pamilya Luo ang balitang tinalo ni Luo Zing si Boss Huang. Dahil dito, marami ang nagulat at natakot sa tuwing nakikita nila siya. Habang naglalakad si Luo Zing, napansin niyang may mga taong umiiwas at nagbubulungan tungkol sa kanya. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa kanilang mga reaksyon at nagpatuloy lamang sa kanyang ginagawa. Maya-maya, nakasalubong niya ang isang malaking lalaki na si Dalong na halatang sanay sa pakikipaglaban bilang flesh target. Tinanong pa ni Luo Zing si Dalong kung nakapili na ba siya ng kapareha para sa pagsasanay. Sinabi din ng ating bida kay Dalong na wala sa mga taong naroon ang may kakayahang makipagsabayan sa kanya, kaya kung gusto nitong makipaglaro, siya na lamang ang piliin nito bilang kalaban. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang siyang inatake ni Dalong habang sinasabi nitong magiging masaya raw ang laban nila. Dahil sa biglaang pag-ataking yun, nanlaki na lamang ang mga mata ng ating bida sa tindi ng sakit at napasok pa ito ng dugo.
hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Natuwa naman ang mga kumag nang makita nilang bumagsak si Luozing sa sahig. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, napansin ng ating bida na sa bawat suntok na kanyang natatanggap ay may mainit na enerhiyang dumadaloy sa kanyang mga laman loob. Ang enerhiyang ito ay unti-unting nagpapatibay sa kanyang mga internal organs, dahilan upang lalo pa siyang lumakas. Kaya tumayo na si Luozing habang nauunawaan na niya ang lahat, ngunit sa kabila nito, takot naman ang mga kalbo dahil nakatayo pa nga raw ang ating bida sa nakuha nitong suntok kay Dalong. Naalala naman ng ating bida ang nilalaman ng misteryosong cultivation technique. Ayon dito, kailangang gamitin ang sariling laman bilang sisidlan at ang sarili bilang kaluluwa upang paulit-ulit na patatagin ang katawan hanggang ito ay maging isa sa natural na enerhiya. Dahil dito, lalo niyang naunawaan kung bakit siya lumalakas sa bawat hampas na kanyang natatanggap. Pagkatapos nito, bigla namang umatake si Dalong, ngunit mabilis lamang naglaho ang ating bida. Nagulat naman si Dalong nang makita na kahit duguan at sugatan na si Luozing ay nagagawa pa rin itong lumaban, ngunit walang pakialam ang ating bida at sinabi nito kay Dalong na pagpatuloy nga raw nila ang kanilang laban. Araw-araw siyang nabubugbog, bumabagsak sa sahig, muling tumatayo, at walang tigil na nagsasanay. Sa bawat pagbagsak ay muli siyang bumabangon, dahilan upang unti-unti siyang lumakas habang tumatagal ang kanilang pagsasanay. Makalipas ang mga araw ng walang tigil na pagsasanay, napagod na si Dalong sa kakabugbog kay Luozing. Gayunpaman, tila hindi pa rin kontento ang ating bida at agad niyang niyaya si Dalong na ipagpatuloy pa ang kanilang sparring. Napangiti na lamang si Dalong at ipinaalala na 1 buwan na lang ang natitira bago ang clan training day. Dito ay sinabi niya na ang clan training day ang araw kung kailan sinusubok ng mga disipulo ng Luo family ang kanilang lakas, kasabay nito, ito rin ang pagkakataon ng mga alipin upang mabawi ang kanilang kalayaan. Dahil sa lakas na ipinakita ni Luozing, naniniwala si Dalong na wala nang sinuman sa Luo family ang kayang pumigil sa kanya. Naisip pa niya kung pipiliin ba ng ating bida ang kalayaan o ang paghihiganti. Ngunit para kay Luozing, hindi pa yun ang mahalaga, ang nasa isip niya ay ang nalalapit na clan training day. Kaya lalo pa niyang pinagbuti ang kanyang pagsasanay hanggang sa tuluyan niyang maitaas ang Rosewood Feast sa ika-7 antas. Hindi nagtagal, naramdaman niya rin na malapit na siyang makalusot sa susunod na antas ng Body Refining Realm. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang pinakahihintay na araw ng Clan Training Day, nagtipon ng mga miyembro at kamag-anak ng pamilyang Luo upang saksihan ang pagpapakita ng lakas ng mga kabataang disipulo. Sa harap ng lahat, inanunsyo ni Luo Shenyi ang isang malaking balita, ang batang Panginoon ng pamilya Luo na si Luo Peran ay opisyal nang tinanggap bilang isang inner disciple ng Qingyun sect. Dahil dito, namangha at nagulat ang buong madla, habang tahimik namang nakinig si Luozing sa naturang anunsyo. Matapos ang anunsyo, nagsimula na ang pagpili ng mga makakalaban para sa Clan Training Day, isa-isang pumili ang mga disipulo ng kanilang magiging katunggali. Unang lumabas si Luo Chengyun, ang panganay na anak ng ikatlong sangay ng pamilya Luo. Sa harap ng maraming tao, agad siyang pumili ng makakalaban at itinuro ang ating bida. Nagkatinginan ng dalawa habang nababalot ng tensyon ang paligid. Ngunit hindi pala ang ating bida ang kanyang pinili, kundi ang isang matabang lalaki na nasa likuran nito. Kumpiyansang ngumiti si Luo Chengyun at hinamon ng matabang lalaki na ipakita ang tunay nitong lakas. Samantala, sinabi naman ng matabang lalaki na makakamit niya ang kanyang kalayaan kapag nagawa niyang talunin ang kanyang kalaban. Dahil dito, agad na sumugod ang matabang lalaki sa labis nitong pananabik na makalaya. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Luo Chengyun at mabilis na nakaiwas sa kanyang pagsalakay. Pagkatapos, umatake siya gamit ang kanyang martial art, at sunod-sunod na umatake sa katawan ng matabang lalaki hanggang sa tuluyan na niya itong matalo na wala man lang kahirap-hirap. Kaya nang ideklara na siyang panalo, bigla naman niyang pinigilan ang tagapamahala. Ayon kay Luo Chengyun, isa lamang yung pampainit at hindi pa niya napipili ang kanyang tunay na makakalaban. Tinuro niya si Luozing at hayagang hinamon ito sa harap ng lahat. Nagulat ang mga tao sa kanyang desisyon, dahil isa lamang namang hamak na alipin si Luozing sa paningin ng karamihan. Kasabay nito, naalala ng ating bida ang kanilang nakaraan at hindi niya maiwasang itanong sa sarili kung paano nauwi sa ganoong kalagayan ang dati niyang pinsan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pag-aalala, nanatili siyang determinado na harapin si Luozing sa labanang iyon.
Ang cultivation dito ay binubuo ng 12 na realms. Ang una ay body refining, ang pangalawa ay innate secret realm, ang pangatlo ay illuminating soul, ang pang-apat ay soul tribulation, ang panlima ay life and death, ang pang-anim ay divine sea, ang pampito ay divine extremity, ang pangwalo ay divine transformation, ang pangsyam ay realm lord, ang pangsampu ay world lord, ang panglabing isa ay heavenly venerable, at ang pinakamataas ay ang true God. Take note po, ang body refining ay nahahati pa sa 5 layers: skin refinement, flesh refinement, bone refinement, viscera refinement, at marrow biopsy refinement. Pagkatapos nito, kaagad namang naglabas si Luo Chengyun ng kanyang aura. Nang nakita ito ng ating bida, agad niyang nakilala kung sino ang may hawak ng natitirang sacred heavenly pill ng pamilya Luo. Samantala, buong kumpiyansang ipinagmalaki ni Luo Chengyun ang kanyang bagong lakas. Naniniwala siyang kung nagawang lumakas ni Luo Piran dahil sa sacred heavenly pill, magagawa rin niya yun. Dahil dito, agad niyang pinakawalan ang kanyang aura at walang pag-aalinlangang sumugod kay Luo Xing upang patunayan ang kanyang kapangyarihan. Hindi naman sinalo ng ating bida ang paparating na suntok, sa halip, hinayaan niya itong tumama sa kanyang katawan upang subukan ang lakas ni Luo Chengyun. Gayunpaman, agad niyang napansin na mas mabigat at mas mabagsik ang suntok nito kumpara noon, kaya napagtanto niyang nakalagpas na sa unang antas ng bone refinement ang lakas ni Luo Chengyun. Pagkatapos, agad na pinakawalan ni Luo Chengyun ang kanyang pinakamalakas na teknik na tinawag niyang Titan Punch at sunod-sunod niyang pinaulan ng suntok ang ating bida. Dahil dito, nagulat ang mga nanunood nang makita nilang umabot na sa ika-6 na antas ang kanyang Titan 1-inch punch. Sa kabila ng walang tigil na pag-atake, nanatiling nakatayo ang ating bida. Dahil dito, hindi maiwasang mamangha ng mga taga-Luo family, sapagkat kahit paulit-ulit siyang tinatamaan ng malalakas na suntok, tila wala pa rin itong balak bumagsak. Nagsimula namang magtaka dito si Luo Zhenyi sa ipinapakitang tibay ni Luo Xing. Iniisip niya kung nakakuha ba ito ng isang pambihirang defense technique, o may naiwan bang lihim na pamana ang kanyang nakatatandang kapatid bago ito pumanaw. Nagsimulang magtaka si Luo Chengyun nang mapansin niyang hindi pa rin bumabagsak si Luo Xing kahit sunod-sunod na niya itong tinatamaan ng kanyang mga atake. Iniisip din niya kung anong klaseng katawan mayroon ng ating bida. Ngunit tumingin lamang si Luo Xing kay Luo Chengyun nang may seryosong ekspresyon. Dahil dito, nagalit ng husto ang hangal dahil hindi niya matanggap na tila minamaliit lamang siya ng ating bida, unti-unti siyang nilamon ng kanyang galit at tuluyan na siyang nabaliw. Nang makita ni Luo Xing na nawawalan na ng kumpiyansa ang kanyang kalaban, sinabi niyang sapat na ang mga suntok na kanyang tinanggap at oras na para siya naman ang umatake. Kaya sa isang iglap, mabilis siyang sumugod at direktang pinatamaan si Luo Chengyun sa kanyang dibdib. Dahil sa napakabilis at napakalakas na pag-ataking yun, hindi na nakapagdepensa si Luo Chengyun at agad siyang natalo sa pamamagitan lamang ng isang galaw ng ating bida. Dahil dito, labis na nagulat ang lahat ng nanunood. Hindi sila makapaniwala na si Luo Chengyun, na kilala bilang isa sa mga pinakamahuhusay na kabataan ng Luo family, ay natalo ng ganoon kabilis sa kamay ni Luo Xing. Maging ang mga nakatatanda ng pamilya ay natulala sa ipinakitang lakas ng ating bida, hindi nila inaasahan na ang kanyang pag-atake ay mas malakas pa kaysa sa teknik nito sa ating bida. Samantala, mabilis namang tumakbo ang ama ni Luo Chengyun upang tingnan ang kalagayan ng kanyang anak. Sa sobrang lakas ng suntok ni Luo Xing, naparalisa si Luo Chengyun at hindi na halos makagalaw. Galit na nagtanong si Luo Zhenyi kung bakit sinaktan ni Luo Xing ang kanyang anak. Ngunit sa halip na matakot, kalmadong ipinaalala ng ating bida ang patakaran ng Luo family. Ayon sa mga tuntunin, kapag may nakaligtas sa laban, hindi na ito maaaring manatiling target ng pamilya at malaya na itong makakaalis. Pagkasabi nito, agad na tumalikod si Luo Xing upang umalis. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Luo Zhenyi. Sinabi niyang naging mabait pa nga sila sa pagpapanatiling buhay kay Luo Xing, at ngayong lumalakas na ito, hindi niya hahayaang basta na lamang itong makatakas. Dahil dito, mabilis na hinarang ni Luo Zhenyi ang ating bida at walang pakundangang niyang sinabi na nilabag niya ang mga patakaran ng pamilya. Sinabi pa niyang ang mga tuntunin ay para lamang sa mahihina, at tanging ang ama ni Luo Xing ang naniniwala sa mga iyon. Galit naman si Luo Xing at sinigawan siyang umalis sa kanyang daraanan, at dali-dali na itong umatake. Sinipa naman siya ni Luo Zhenyi, at mayabang nitong sinabi, na sa loob ng Luo family,
Siya mismo ang batas at walang sino man ang maaaring sumaway sa kanyang kagustuhan. Kinagat naman ng ating bida si Luo Shenyi at agad na ipinakita ang kanyang matinding galit, isinumpa niyang balang araw ay siya mismo ang papatay sa lahat ng may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi rin siya naniwala sa mga paliwanag ni Luo Shenyi tungkol sa depensang teknik at itinuring niya itong kasinungalingan. Dahil dito, napasigaw sa sakit si Luo Shenyi sa kagat ng ating bida. Matapos ilabas ang kanyang galit, tumayo siya sa harap ng lahat at buong tapang na hinamon ang sinumang gustong pumigil sa kanya. Ipinakita ng ating bida na handa siyang harapin ang kahit sino para makamit ang kanyang paghihiganti at mabigyan ng hustisya ang kanyang ama. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang makapangyarihang tao ang biglang sumulpot sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na puwersa ang bumagsak sa ating bida at agad siyang napigilan. Ang dumating ay si Luo Bingquan, ang kasalukuyang pinuno ng angkan at ikalawang tiyuhin ni Luo Xing. Habang inaalalayan siya ng kanyang mga tauhan, nagulat naman si Luo Shenyi nang mapagtanto nilang nakapasok na pala ang ating bida sa body refining realm. Tumingin naman ng masama si Luo Bingquan sa ating bida at sinabi niya na minsan na nilang pinabayaan si Luo Xing dahil sa paggalang sa kanyang ama, ngunit sa kabila ng awa na ipinakita nila, nagawa pa rin itong sugatan ang kanyang ikatlong tiyuhin at tangkaing tumakas mula sa pamilyang Luo. At sarkastiko din niyang sinabi na kung naghahanap ito ng kamatayan, handa niyang ibigay ang hinihingi nito. Pinigilan naman siya ni Luo Shenyi at nakiusap na huwag munang patayin ang ating bida. Nagtanong naman si Luo Bingquan kung bakit pangaraw nila itong hahayaan na mabuhay. Ipinaliwanag ni Luo Shenyi na may kakaibang nangyayari sa katawan ng binata. Ayon sa kanya, ang paglakas nito ay lampas na sa kakayahan ng isang normal na tao at mas mabilis pa ang pag-unlad nito kaysa kina Luo Peiran at Luo Chengyun, na kapwa nakainom ng sagradong makalangit na tableta. Dahil sa kanilang pag-uusisa, mahigpit siyang hinawakan ni Luo Bingquan at inutusang magsalita. Nais nilang malaman kung ano ang nakuha niya at kung ano ang dahilan ng kanyang biglaang paglakas. Pagkatapos nito, nag-alok naman si Luo Shenyi ng isang kasunduan sa ating bida. Sinabi niya na kung kusang ibibigay nito ang depensang teknik na taglay niya, papayagan nila itong mabuhay. Ngunit hindi naniwala si Luo Xing sa kanyang alok, ipinaalala niya na ang mga taong ito ay nakapatay na ng nakatatanda ng angkan at nakapagnakaw pa ng banal na gamot. Dahil dito, malinaw sa kanya na hindi mapagkakatiwalaan ang kanilang mga pangako at handa silang gumawa ng anumang kasamaan upang makuha ang kanilang ninanais. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang lumitaw ang isang napakalaking itim na bilog sa kalangitan, agad itong napansin nila Luo Bingquan, at nagtaka din sila kung anong araw ito. Sa isang iglap, bumagsak ang mahiwagang bagay mula sa himpapawid at yumanig sa buong lugar. Pagkababa ng itim na bilog, bigla na lamang itong nagtungo sa ating bida upang puwersahang kunin ito palayo. Ngunit mabilis siyang napigilan ni Luo Bingquan at binalaan na huwag nang mangarap na makaalis pa. Bago pa niya ito mahuli, bigla na lamang sumulpot ang isang kamay sa bilog at mabilis siyang pinigilan nito. Napaatras naman si Luo Bingquan nang maramdaman niya ang isang pamilyar na aura mula sa ating bida. Nagulat siya habang pinagmamasdan si Luo Xing palayo sakay ng itim na bilog. At napatanong ito sa sarili kung si Zai lang nga ba ang nasa likod ng pangyayaring ito. Ayon sa kanya, ang aura ni Luo Xing ay kaparehong-kapareho ng aura ng isang mahiwagang kagamitan na kasalukuyan niyang pinapahusay. Dahil dito, naniniwala siyang kapag nakuha nila ang lihim na taglay ng ating bida, malaki ang pakinabang na may dudulot nito sa kanila at lalo nitong mapapalakas ang kanilang mga sarili. Ngunit pinigilan siya ng kanyang kapatid at sinabing huwag na itong tugisin dahil hindi nila alam kung ano pa ang kayang gawin ng misteryosong nilalang na yon. Dahil ang mga taong nakukuha ni Zai Lang ay karaniwang inihahagis niya ito sa kanyang mahiwagang pugon at bihira na lamang makalabas ng buhay. Dahil dito, napaisip si Luo Bingquan kung may pag-asa pa bang mabuhay ang ating bida. Sa huli, wala na silang nagawa kundi panoorin ang pag-alis ng binata kasama si Zai Lang. Mula sa mahiwagang itim na bilog sa kalangitan, dinala ang ating bida sa isang madilim at nakakatakot na lugar na pag-aari ng Evil Spirit Master na si Zai Lang. Doon niya nakita ang mga taong ginawang sangkap sa paggawa ng mga mahiwagang sandata, kung saan ginagamit ang laman, dugo, at matinding puot ng tao upang lumikha ng mas makapangyarihang armas. Ipinaliwanag ni Zai Lang na ang mga sandatang nalilikha mula sa pagdurusa at hinanakit ng tao ay nagtataglay ng mas mabigat na kapangyarihan.
Napansin din niya na ang aura ng ating bida ay halos kapareho ng aura ng isang sandatang kasalukuyan niyang pinapanday. Dahil dito, nagkaroon si Zailang ng malaking interes sa ating bida. Naniniwala siyang kung gagamitin niya ang katawan, laman, at dugo ng binata kasama ng fire sword, maaari siyang makalikha ng isang pambihirang banal na sandata na higit sa lahat ng nagawa niya noon. Ngunit sa halip na matakot, kalmado lamang na hinarap ni Luozing si Zailang, bahagya pa siyang ngumiti at ipinahiwatig na masyadong maaga para isipin ni Zailang na magagamit siya bilang material sa paggawa ng isang banal na sandata. Ipinaliwanag ni Zailang na ang paglikha ng isang sandata ay nangangailangan ng sapat na materyales at matinding init, ngunit kahit wala siya ng mga yon, kaya naman daw niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang makumpleto ang proseso. Sinabi rin niya na kung ihahagis niya ang ating bida sa kanyang mahiwagang pugon, maaaring makalikha siya ng isang pambihirang divine weapon. Kaya naman ipinagmalaki niyang dapat pang ikarangal ni Luozing na maging bahagi ng kanyang fire sword. Habang isinasagawa ni Zailang ang kanyang plano, bigla na lamang naging seryoso ang ating bida sa ginagawa ng hangal na matanda. Pagkatapos, sinimulan na ni Zailang ang pagre-refine sa ating bida gamit ang naglalagablab na pugon. Nagulat si Luozing nang mapansin na bahagya lamang ang init na kanyang nararamdaman, sa kabila ng matinding apoy na kayang tunawin ng karaniwang tao, wala siyang naramdamang sakit. Lumipas ang ilang oras at lalo siyang nagtaka sa nangyayari sa kanyang katawan, bagamat hindi niya alam ang eksaktong dahilan, pakiramdam niya ay may kaugnayan ito sa mga pangyayaring naranasan niya nung nakaraan. Doon niya napagtanto na ang misteryosong katawan na kanyang natamo ay maaaring may kakayahang labanan maging ang pinakamapanganib na apoy. Dahil dito, nagsimula siyang mag-isip kung anong uri ng kapangyarihan ang tunay na nakatago sa kanyang katawan. Habang patuloy na pinipino ni Zailang ang ating bida sa loob ng pugon, nagulat siya nang makitang buo pa rin ang katawan nito. Dahil dito, nagpasya siyang gumamit ng natunaw na elixir upang pabilisin ang proseso ng pagpipino. Ngunit sa sandaling napunta ang elixir sa kanyang katawan, may kakaibang pagbabago na naganap. Unti-unting lumitaw ang mga mahiwagang simbolo sa kanyang balat at nagsimulang umikot sa kanyang buong katawan. Labis na nagtaka ang ating bida habang pinagmamasdan ang mga simbolong ito. Maya-maya, nagsimulang magsanib ang kanilang kapangyarihan at bumuo ng isang misteryosong marka sa kanyang noo. Dahil dito, napadpad ang kamalayan ni Luozing sa mas malalim na antas ng kanyang kapangyarihan, habang nilalamon siya ng kakaibang itim na apoy. Napansin niyang may isang kaliskis sa katawan ng siyam na dragon ang biglang nagliwanag, kasabay nito, naramdaman niya ang pagdagsa ng napakalakas na enerhiya sa buong katawan niya. Nagulat siya sa biglaang pagtaas ng kanyang lakas at napaisip kung may kaugnayan ba ang itim na apoy sa paggising ng mga kaliskis ng siyam na dragon. Kung isang kaliskis pa lamang ang nakapagbibigay na ng ganoong kalaking kapangyarihan, gaano pa kaya kalakas siya kapag nagliwanag ang lahat ng kaliskis? Ngunit agad niyang napagtanto na hindi magiging madali ang prosesong ito, dahil ang bawat kaliskis ay nangangailangan ng napakalaking enerhiya upang magising at tuluyang mapakinabangan ang tunay na kapangyarihan ng siyam na dragon. Matapos ang ilang oras ng pagre-refine, humihingal ngunit natatawang lumapit si Zailang sa pugon. Kumpiyansa siyang naging matagumpay ang kanyang plano at inaasahan niyang tuluyan ng natunaw ang ating bida sa loob ng apoy. Ngunit nang silipin niya ang kalagayan ni Luozing, agad siyang natigilan, dahil bigla na lamang siyang hinawakan ng ating bida sa kanyang damit. Lalong lumaki ang mga mata ni Zailang sa pagkabigla nang makita niyang hindi lamang nakaligtas si Luozing, kundi mas lumakas pa ito, at wala man lang itong pinsala sa kanyang katawan. Samantala, kalmado lamang na tumingin pabalik sa kanya ang ating bida. Dahil dito, umalingaw ang kanyang boses hanggang tuluyan na itong namatay sa kamay ni Luozing. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang nakalabas si Luozing mula sa pugon matapos mapatay si Zailang at maagaw ang lahat ng kayamanan nito, at hindi niya nga raw inaasaan na may mahalaga itong kayamanan. Laking gulat din niya nang mapagtantong umabot na siya sa gitnang antas ng visceral refinement, isang napakalaking pag-angat sa kanyang lakas sa loob lamang ng maikling panahon. Habang sinusuri niya ang mga naiwang gamit ni Zailang, napansin niya ang isang zumiring na naglalaman ng iba't ibang kayamanan at mahahalagang kagamitan. Ngunit sa dami ng mga bagay na nakuha niya, isang lumang patalim ang agad na nakatawag sa kanyang pansin. Kahit mukhang kalaw-angin at sira na ito, nagtaka si Luozing kung bakit itinago pa rin ito ni Zailang sa loob ng napakahalagang imbakan. Dahil dito, kinuha niya ang lumang patalim at sinimulang siyasatin ito.
pakiramdam niya ay may nakatagong lihim ang ordinaryong sandatang iyon. Dahil sa kanyang pag-uusisa, dinala niya ito sa isang liblib na lugar upang subukan ang tunay nitong kakayahan. Sa unang tingin ay isa lamang itong ordinaryong flying knife, ngunit nang ihagis ito ni Luozing sa batong estatwa na may nakaukit na salitang, Emperor, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, sa halip na tumalbog o masira, malinis nitong nabutas ang matigas na bato na parang wala lamang hadlang. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang dumiretso ang lumang patalim sa isang batang babae na tahimik na kumakain ng mansanas sa kagubatan. At walang kahirap-hirap niya itong pinigilan sa pamamagitan ng aura nito. Tiningnan lamang ito ng batang babae habang patuloy na kumakain ng mansanas, sa kanyang paningin, isa lamang itong luma at pudpud na patalim na wala ng halaga. Kaya't walang pakialam niya itong itinapon at pinabayaan na lamang sa kung saan ito dapat mapunta. Samantala, sa Drizzle Peak ng Qingyun Sect, may isang dalagang tahimik na nagbabasa sa ilalim ng isang puno nang biglang may matinding sinag ng liwanag na dumaan sa kanyang harapan. Dahil dito, bigla na lamang siyang napayuko, dahilan upang maputol ang punong sinisilungan nito. Pagkatapos, kaagad niya naman itong kinuha upang tignan. Matapos niya itong suriin ng mabuti, bahagya siyang napangiti, hindi man bago o kaakit-akit ang itsura nito. Naramdaman niyang hindi ito isang ordinaryong sandata, dahil dito, kinuha niya ang patalim at nagpas siyang alamin ang tunay nitong pinagmulan at kapangyarihan. Pagdating ni Luozing sa kabisera ng Fentian Dynasty at sa Qingyun Sect, hindi niya maiwasang isipin ang mahiwagang patalim na bigla na lamang nawala sa kanyang kamay. Habang naglalakad, napansin niya ang napakalaking pulutong ng mga tao na nagtipon sa harap ng Qingyun Sect. Nakipagsiksika naman ang ating bida sa gitna ng napakaraming tao upang alamin kung ano ang nangyayari. Doon ay narinig niya ang usapan ng ilan na nagsasabing may panibagong grupo na namang bumagsak sa pagsusulit ng Qingyun Sect at agad na natanggal sa pagpili. Dahil dito, nagtanong si Luozing tungkol sa mga kinakailangan upang makasali sa sekta. Ipinaliwanag sa kanya ng isang lalaki na kailangan munang makalikha ng isang disciple token gamit ang sariling enerhiya. Ang sinumang hindi sapat ang lakas upang gawin ito ay hindi kwalipikadong sumali sa pagsusulit. Matapos marinig ang paliwanag, bahagyang ngumiti si Luozing at nagpas siyang subukan ito. Nagtagumpay naman ang ating bida na makalikha ng disciple token sa unang pagsubok pa lamang. Dahil dito, labis na namangha ang lalaki, sapagkat ang paggawa nito ay karaniwang nakadepende sa lakas at antas ng isang tao. Sa puntong yun, naunawaan ni Luozing kung paano gumagana ang pagsusulit sa Qingyun Sect. Makalipas ang ilang sandali, habang naglalakad sila, napansin ng lalaki na tila walang anumang reaksyon ang ating bida. Dahil dito, nagtataka niya itong tinanong kung wala ba itong nararamdamang pagbabago kahit matagal na silang naglalakad. Naguluhan naman si Luozing at agad na nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Kaya ipinaliwanag ng lalaki na ang tinutukoy niya ay ang pagbabago sa gravity sa loob ng Qingyun Sect. Ipinaliwanag pa niya na ang gravity sa loob ng Qingyun Sect ay 10 beses na mas mabigat kaysa sa labas. Ayon sa kanya, ang paglikha ng disciple token at ang pagpasok sa tarangkahan ay unang hakbang pa lamang, upang maging ganap na panlabas na disipulo ng sekta, kailangan pa nilang malampasan ang opisyal na pagsusulit. Nang marinig ito, agad na nagtanong ang ating bida kung paano nila makukumpleto ang pagsubok. Ipinaliwanag naman ng lalaki na susukatin ng disciple token ang lakas ng bawat kalahok, at ibabatay rito ang magiging uri ng pagsubok na kanilang haharapin. Habang naglalakad, napabuntong hininga ang lalaki at nagtatakang iniisip kung gaano pa kalayo ang kailangan nilang tahakin upang matapos ang pagsusulit. Samantala, naging determinado naman ang ating bida at nangako siya na makakapasang araw siya sa pagsubok anuman ang mangyari. Sa kabilang banda, may mga grupo ng hangal na nagbabalak na pigilan ang ating bida para makuha sa kanya ang disciple token, kaya iniutos ng kanilang pinuno na paslangin ang mga ito. Nagtanong naman ang lalaki kung bakit bitbit pa rin niya ang malaking bag gayong mayroon naman siyang zoomy ring. Napaisip ang ating bida at napagtanto niyang tama nga ito. Kaya agad niyang itinago ang bag sa loob ng kanyang singsing. Makalipas ang 1 oras at matapos nilang maglakad ng 10 milya, muling nagtanong ang lalaki kung wala pa bang nararamdaman ang ating bida na kakaiba sa kanyang katawan. Ngumiti lamang si Luozing at sinabing bahagya lang niyang nararamdaman ang epekto ng mas malakas na gravity. Sa katunayan,
Nakatutulong pa raw ito upang mas mapino ang kanyang katawan at mas mapabilis ang kanyang pagsasanay. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang sumulpot ang mga grupo ng hangal kanina. Dahil dito, kaagad naman umatake ang isa sa kanila kay Luo Xing, ngunit mabilis niya lamang itong naiwasan. Samantala, ang kanyang kasama ay hindi man lang niya ito napansin, kaya napuruan siya sa atake ng isang kalaban, dahilan upang bumagsak ito sa sahig at mabitawan nito ang Disciple Token. Pagkatapos, mayabang na sinabi ng isa sa mga hangal na kapag nabasag ang Disciple Token ng isang kalahok ay automatiko itong maaalis sa pagsusulit, dahil dito, kampante silang inakalang wala ng pag-asa ang ating bida na makapasok sa Qingyun Sect. Ngunit habang abala sila sa pagtawa at pangungutya, agad namang kumilos ang ating bida. Sa isang napakabilis na galaw, diretso niyang tinamaan ang lalaki sa kanyang ulo, dahilan upang bumagsak ito sa sahig at mawala nito ng malay. Kasabay nun, kinuha naman ng ating bida ang Disciple Token upang ingatan ito. Pagkatapos, umatake naman ang isa pang kalaban gamit ang kanyang palm technique habang nagagalit, ngunit madali lamang itong naiwasan ni Luo Xing. Pagkatapos, ginamit nito ang kanyang paa upang patirin ang lalaki, dahil dito, bumagsak naman ang lalaki sa kanyang pagmumukha sa sahig. Hindi pa doon nagtapos ang lahat, agad niyang sinunggaban ang paa ng lalaki at walang kahirap-hirap itong inihagis ng napakalakas. Habang sumisigaw sa takot ang kalaban, mabilis itong bumagsak sa isa pa nitong kasamahan. Dahil dito, nagsimula ng matakot ang kanyang kasama, at sa isang iglap, napuruan silang dalawa. Sa kabilang banda, may isang instructor ng Qingyun Sect na tahimik na nagmamasid sa mga kalahok gamit ang isang espesyal na kagamitan. Nang makita niya ang ipinakitang lakas ni Luo Xing, hindi niya maiwasang mabigla. Ayon sa kanyang obserbasyon, nasa Viscera Refining Realm pa lamang ang antas ng cultivation ng ating bida. Gayunpaman, natuwa siya dahil kapansin-pansin na napakatatag ng pundasyon nito kumpara sa karaniwang mga cultivator sa parehong antas. Dahil dito, lalo siyang naging interesado kay Luo Xing, dahil napakabihira ng isang cultivator na sa Viscera Refining Realm na nakakakilos ng halos walang kahirap-hirap kahit nasa loob ng lugar na may 20 beses na mas malakas na gravity kaysa sa labas. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon-tipon ng mga taong may hawak ng Disciple Token upang lumahok sa pagsusulit ng Qingyun Sect. Sa gitna ng mga kalahok, may isang tao na agad nakakuha ng pansin ng mga elder ng Qingyun Sect dahil sa kanyang pambihirang presensya at natatanging talento. Makalipas ang ilang sandali, galit na sinabi ni Yenan sa mga taong umatake sa kanya mula sa likuran at tinawag silang mga duwag dahil palihim silang sumalakay sa kanila. Kasabay nito, tinawag naman siya ni Luo Xing at ipinakita nito ang mga Disciple Token ng mga umatake sa kanila. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Yenan ang plano ng kanyang mga kalaban na sirain ang kanyang token upang hindi siya makasali sa pagsusulit. Kasabay nito, malamig niyang dinurog ang Disciple Token na hawak niya. Matapos durugin ni Yenan ang Disciple Token, biglang may liwanag na lumabas mula sa mga piraso nito at agad siyang napatingin dito ng may pagtataka. Maya-maya, napansin ni Yenan na may lumitaw na bagong token sa kanyang kamay. Dahil dito, napagtanto niya na ang token na yun ay nagtatala ng bilang ng mga Disciple Token na kanyang nasira o nakukuha mula sa ibang kalahok. Ibig sabihin, kapag nasira niya ang ibang Disciple Token, babalik nga raw ito sa kanya sa dati. Hindi nagtagal, may ilang tao ang lumapit at mayabang na sinabi na kung ibibigay nila ang kanilang mga Disciple Token, palalayain nila sila. Ngunit kalmado lamang na lumingon si Luo Xing sa nagsalita at nagtanong kung bakit naman nila kailangang sundin ang utos ng mga ito. Lumabas naman dito ang isang lalaking nagngangalang Zhuge Hong at mayabang na ipinakilala ang sarili bilang miyembro ng pamilyang Zhuge. Pagkatapos, sinabi niya na dapat nilang ibigay ang kanilang mga Disciple Token dahil sapat na ang kanyang apelyidong Zhuge upang sundin siya ng lahat. Ngunit walang pag-aalinlangang sumagot si Luo Xing at tinanong kung ano naman ang pakialam nila kung Zhuge ang kanyang apelyido. Dahil dito, agad na nagalit si Zhuge Hong at tinawag na bastos si Luo Xing. Kasabay nito, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na sugurin at kunin ang mga Disciple Token ni Luo Xing at Yenan. Nang makita ni Yenan na susugurin sila ng mga tauhan ni Zhuge Hong, agad niyang sinabihan ng ating bida na tumakbo ng araw sila. Nagulat naman si Luo Xing at nagtanong kung bakit sila tatakbo.
Dahil dito, mabilis na ipinaliwanag ni Yenan na kabilang ang pamilyang Zug sa 7 dakilang pamilya at hindi nila kayang kalabanin ang mga ito sa ngayon. Kasabay nito, sinabi rin niya na ang 7 dakilang pamilya ay binubuo ng mga pamilyang Pei, Zhu, Huang, Yu, Yun, Meng, at Zug. Pagkatapos, mabilis na tumakas sina Luozing at Yenan habang walang tigil na hinahabol ng mga tauhan ni Zug Hong. Habang patuloy silang tumatakas, maraming tao ang namangha sa ipinapakitang bilis ni Luozing, hindi sila makapaniwala na nagagawa niyang tumakbo ng ganoon kabilis kahit nasa ilalim siya ng matinding gravity ng pagsusulit. Hindi nagtagal, huminto sina Luozing at Yenan upang habulin ang kanilang hininga. Maya-maya, dumating ang mga tauhan ni Zug Hong at mayabang na sinabi na wala nang matatakbuhan ang dalawa. Sinabi rin nilang hindi lamang ang kanilang mga disciple token ang nais nilang kunin kundi pati na rin ang kanilang mga buhay. Sa harap ng banta ng mga ito, walang takot na sumagot si Luozing at sinabi na kung gusto nilang makuha ang kanilang mga token, kailangan muna nilang kunin ito sa pamamagitan ng lakas. Sa utos ng kanilang pinuno, sabay-sabay na sumugod ang mga kalaban upang patayin si Luozing. Ngunit nanatiling kalmado ang ating bida at walang kahirap-hirap na iniwasan ang kanilang mga pag-atake, dahilan upang mabuo ang malaking ulap ng alikabok sa paligid. Dahil dito, labis na nagulat ang mga hangal sa kanya at hindi sila makapaniwalang nagawa niyang harapin ang kanilang pag-atake ng ganoon kadali. Kasabay nito, malamig nang umiti si Luozing at tinanong kung yun na ba ang buong lakas ng mga ito. Pagkatapos, mabilis siyang kumilos at agad na lumitaw sa harap ng isa sa kanyang mga kalaban bago ito sinuntok ng buong lakas. Dahil sa lakas ng kanyang atake, mabilis niya lamang tinalo ang mga kumag na ito. Matapos talunin ang mga tauhan ni Zug Hong, malamig na sinabi ni Luozing na siya na ang susunod. Nagalit naman si Zug Hong at sumigaw na hindi maaaring saktan ng isang hamak na tao ang miyembro ng pamilyang Zug. Ngunit walang pakialam si Luozing sa kanyang pagkakakilanlan at sinabi na hindi niya kailangang malaman kung sino ito. Kasabay nito, mabilis siyang sumugod at pinakawalan ang isang napakalakas na suntok na direktang tumama kay Zug Hong. Dahil sa lakas ng atake, tumilapon si Zug Hong at nagsuka ng dugo habang bumagsak ito sa isang puntod. Ngunit sa sandaling yun, biglang lumitaw sa paligid niya ang kakaibang pulang enerhiya, at bigla na lamang may nagsalita na isang teknik na tinawag na Bloodburst 9 move. Nang makita ito, nagulat si Luozing at napaisip kung anong klaseng teknik ang ginagamit ng kanyang kalaban. Kaya sa hindi inaasaang pangyayari, biglang sumabog ang pulang enerhiya sa paligid at nagmistulang isang nakakatakot na nilalang na gawa sa dugo ang nabuo, at mabilis din itong umatake sa ating bida. Agad namang nakaiwas si Luozing sa unang pag-atake ng teknik, ngunit laking gulat niya nang makarinig siya ng isang misteryosong tinig na tila pumupuri sa kanyang mabilis na mga reaksyon. Kasabay nito, nagsimulang kumulo at magsama-sama ang dugong enerhiya hanggang sa mabuo ang isang napakalaking halimaw na naglalabas ng nakakatakot na pressure. Dahil dito, napatingin si Luozing sa dambuhalang nilalang habang sinusuri ang kakaibang kapangyarihang ipinamalas ng kanyang kalaban. Hindi nagtagal, umungol ng malakas ang halimaw na gawa sa dugo at buong bangis na sumugod kay Luozing upang siya ay durugin. Habang nagpapatuloy ang laban, napansin ni Su Lingyun ang kakaibang pangyayari sa loob ng pagsusulit. Nang makita niya ang anyo ng teknik na ginamit ng kalaban, agad niyang napagtanto na isa itong kapangyarihang mula sa isang half-step innate secret realm. Kasabay nito, pinag-usapan din ng mga elder ang pambihirang teknik na lumitaw sa laban at nagtaka kung paano ito nagamit ng isang kalahok sa pagsusulit. Samantala, patuloy na iniiwasan ni Luozing ang mababangis na pag-atake ng halimaw na gawa sa dugo, ngunit habang tumatagal, lalo itong nagiging agresibo at halos tamaan na siya sa bawat pag-atake. Dahil dito, muling narinig ni Luozing ang misteryosong tinig na nagsabing mabilis nga siyang tumakbo. Ngunit nais nitong makita kung hanggang kailan niya maiiwasan ang mga pag-atake nito. Napansin ito ng mga elder na nagagawa niyang umiwas kahit nasa ilalim siya ng pressure ng isang half-step innate soul technique. Hindi nagtagal, agad na nakilala ni Luozing ang may-ari ng misteryosong tinig at galit na sumigaw na tigilan na siya ni Luo Piran sa kanyang mga panlilinlang. Kasabay nito, ngumiti lang si Luo Piran bago sabihin kahit malaman pa ni Luozing ang kanyang pagkakakilanlan, ngayon pa rin ang araw ng kanyang kamatayan. Sa kabila nito, mabilis na kumilos si Su Lingyun upang iligtas ang ating bida sa kapahamakan. Nang makita ito,
Agad na nakilala ng mga elder ang taong nakikialam sa pagsusulit at nagulat sila na si Luo Peiran mismo ang nagdudulot ng kaguluhan sa entrance exam ng Qingyun sect. Samantala, patuloy na hinahabol ng halimaw si Luo Xing, ngunit nang makita niya ang susunod na pag-atake, agad niyang napagtanto na hindi na niya ito kayang iwasan pa. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, inihagis ni Su Lingyun ang kanyang sandata upang pigilan ang atake ni Luo Peiran, dahil dito, mabilis niya lamang itong nawasak. Labis naman na nagulat si Luo Peiran nang makita na may nakialam sa kanyang plano, at gulat na gulat din ito dahil muntik na siyang tamaan ng sandata nito. Nang hamu pa ang panganib, napansin ni Luo Xing ang sandatang nakabaon sa bato at agad niyang nakilala na ito ang parehong patalim na nakita niya kay Zai Lang. Maya-maya, lumapit si Su Lingyun at nagtanong kung ayos lamang siya. Nagpasalamat naman si Luo Xing sa pagliligtas nito sa kanyang buhay at magalang na nagtanong kung sino siya. Ipinakilala ni Su Lingyun ang sarili bilang instruktor ng Drizzle Peak ng Qingyun sect. Pagkatapos nun, malamig niyang pinalabas si Luo Peiran sa kanyang tinataguan. Dahil doon, wala nang nagawa ang hangal na pinsan ng ating bida kundi ang lumabas. Kasabay nito, tinanong niya si Luo Xing kung saang bundok o peak nito nais sumali kapag nakapasok na siya sa Qingyun sect. Habang nag-uusap sila, sinubukan naman itong kunin ni Luo Xing, ngunit tahimik na bumalik sa kamay ni Su Lingyun ang kanyang lumilipad na patalim. Nagulat naman dito ang hangal, nang biglang dumaan sa kanya ang sandata. Pagkatapos, malamig na binalaan ni Su Lingyun si Luo Peiran, sinabi niya na bilang disipulo na ng Qingyun sect, alam nito ang mga patakaran ng sekta. Ipinaalala rin niya na kahit hindi pa opisyal na disipulo si Luo Xing, bawal pa ring umatake sa mga kalahok habang isinasagawa ang entrance exam ng Qingyun sect. Dahil dito, natameme si Luo Peiran at hindi agad nakasagot sa sinabi ni Su Lingyun. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang apat na elder mula sa Sky Peak at sinabi kay Su Lingyun na si Luo Peiran ay disipulo ng kanilang bundok at sila na ang bahala sa kanya. Dahil sa pakikialam ni Luo Peiran sa entrance exam, agad siyang pinarusahan ng elder at binawasan ng 1,000 puntos bilang kaparusahan. Nang marinig ito, labis na nabigla si Luo Peiran dahil napakalaking halaga ng 1,000 puntos sa loob ng Qingyun sect. Ipinaliwanag din ng elder na ang mga puntos ay nakukuha sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga misyon at maaari itong ipalit sa mahahalagang cultivation resources, kaya hindi maliit na bagay ang pagkawala ng ganoong karaming puntos. Dahil dito, wala nang nagawa si Luo Peiran kundi ang umalis ng may sama ng loob. Samantala, sinabi naman ni Su Lingyun na wala siyang pakialam sa disipulo ng Sky Peak, ang tanging interesado siya ay si Luo Xing. Kasabay nito, nagtaka naman ang ating bida kung bakit nga raw pinulot pa rin ni Su Lingyun ang patalim, na kahit alam nitong sira na ito. Pagkatapos, nilapitan naman ng isang lalaki ang ating bida at agad siyang pinuri. Ayon dito, natalo raw ng bida ang ilang malalakas na kalaban sa ilalim ng Furious Waves Peak at ipinakita niyang higit pa sa karaniwan ang kanyang lakas. Dahil dito, inimbitahan siya ng lalaki na sumali sa kanilang pangkat sa Furious Waves Peak. Habang nag-uusap sila, may isa pang elder na nakinig sa usapan at nagsalita. Ipinaliwanag niya na ang Furious Waves Peak ay nasa ika-20 pwesto lamang sa ranggo ng mga peak. Sa halip, mas mabuting sumali si Luo Xing sa Imperial Spirit Peak, na nasa ika-5 pwesto sa buong sekta. Maya-maya, nagsalita naman ang isa pang elder at ipinagmalaki na ang Sky One Peak ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng 33 peak ng sekta. Dagdag pa niya, matagal nang nasa unang pwesto ang Sky One Peak at walang ibang peak ang nakalapit sa kanilang antas. Dahil dito, inimbitahan niya ang ating bida na sumali sa kanilang hanay at maging bahagi ng pinakamalakas na puwersa sa sekta. Ngunit sa isip ng ating bida, iisa lamang ang kanyang nais, kung maaari, gusto niyang mapabilang sa Sky One Peak upang magkaroon siya ng pagkakataong makaharap at gantihan si Luo Peiran. Samantala, habang naglalakad na palayo ang ating bida, bigla siyang pinigilan ni Su Ling, tinawag siya nito upang may ipakita. Nang humarap ang bida, inilabas ni Su Ling ang isang lumilipad na kutsilyo at tinanong kung nakita na niya ito noon. Agad namang nakilala ng bida ang sandata at tumango bilang sagot. Ngumiti si Su Ling at tinanong kung nagugustuhan ba niya ang kutsilyo. Nang makita yon, agad na iniabot ng bida ang kanyang kamay dahil alam niyang sa kanya ito. Pagkatapos ay tinanong ni Su Ling kung siya ba ang tunay na may-ari nito. Buong galang namang sumagot ang bida na oo,
at sinabi pa niyang sa kanya talaga ang sirang lumilipad na kutsilyong yun. Ngunit biglang ngumiti si Suling at mapaglarong sinabi na kahit dating pag-aari yun ni Luozing, sa kanya na raw yun ngayon. Agad na nalungkot ang ating bida nang marinig yun, mukhang mawawala na naman sa kanya ang isang mahalagang kayamanan. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Suling na kahit sira na ang lumilipad na kutsilyo, isa pa rin itong napakalakas na kayamanan, maaari naman niya itong ibalik sa bida, ngunit tila may kapalit o kondisyon siyang gustong ipatupad bago niya ito tuluyang isauli. Sinabi naman ng mga elder na mukhang isang Zuan tier na kayamanan ang bagay na natagpuan nila. Nagtanong ang isa kung anong klaseng kayamanan ito, habang nag-isip naman ang iba kung posible bang umabot ito sa Ling tier. Dahil dito, nagsimula silang talakayin ang sistema ng pagraranggo ng mga sandata sa kanilang mundo. Ipinaliwanag na ang mga sandata ay nahahati sa Zuan, Ling, Xian, Sheng, Shen, at Zizhen Shen tier. Ang unang apat na antas ay may mababa, gitna, at mataas na kalidad, samantala, ang Sheng tier ay may 6 na antas na nagsisimula sa 3 grado hanggang sa 1 grado. Binanggit din na ang katawan ni Luozing ay napanday at napalakas hanggang sa antas ng Zuan tier mid-grade sa loob ng pugo ni Zai Lang, kaya higit na matibay at makapangyarihan ito kaysa sa karaniwang tao. Nadismaya si Luozing nang marinig ang sinabi ni Su Lingyun, na pagtanto niya na ang kutsilyong ipinagmamalaki ng lahat ay siya ring kutsilyong dating pag-aari niya, at ngayon ay ginagamit pa ito laban sa kanya. Habang iniisip yon, biglang sinabi ni Su Lingyun na nais niyang sumama si Luozing sa Drizzle Peak. Nagulat siya sa alok na yon, ngunit bago pa siya makasagot, may isa pang instruktor na sumingit. Sinabi nito kay Su Lingyun na hindi na siya maaaring kumuha muli ng mahuhusay na disipulo dahil sa mga nakaraang taon ay siya na ang nakakuha sa pinakamagagaling na estudyante. Iginiit nitong dapat naman siyang mag-iwan ng ilang talento para sa ibang mga instruktor ng sekta. Nagpintig naman ang mga tenga ni Su Lingyun at agad na natahimik ang mga instruktor na kanina ay nagrereklamo sa kanya. Sa isang tingin pa lamang niya ay natakot na ang mga ito at umurong na parang wala nang gustong makipagtalo. Pagkatapos ay inilabas niya ang kutsilyo at isang tansong singsing, ipinaliwanag niyang alam na ni Luozing kung gaano kalakas ang sandatang yon, at magagamit naman ang tansong singsing upang maibalik ang kutsilyo sa may-ari nito matapos itong ihagis. Ngumiti si Su Lingyun at muling inalok si Luozing na sumali sa Drizzle Peak. Bilang patunay ng kanyang sinseridad, iniabot pa niya mismo ang lumilipad na kutsilyo kay Luozing. Nang matanggap ito, hindi na nagdalawang isip si Luozing, sinabi niyang paano pa niya matatanggihan ang alok gayong ibinigay na sa kanya ang napakahalagang sandata. Sa huli, tinanggap niya ang paanyaya ni Su Lingyun at nagpas siyang sumama sa Drizzle Peak. Sinabi ng isang elder kay Luozing at muling tinanong kung sigurado na ba siya sa kanyang naging desisyon. Walang pag-aalinlangang sumagot si Luozing at ipinakita niyang buo na ang kanyang loob. Kasabay nito, magalang siyang humingi ng paumanhin sa elder dahil alam niyang maaaring hindi sang-ayon ang mga ito sa kanyang pasya. Pagkatapos nito, biglang nagkaroon ng kaunting kaguluhan sa paligid ng may isang taong pilit na nakipagsiksikan sa gitna ng mga tao. Hindi nagtagal, lumitaw si Yenan at agad niyang tinawag ang ating bida. Nang makalapit si Yenan, agad niyang tinanong si Luozing kung maaari ba siyang sumama rito sa Drizzle Peak. Nang marinig yun, agad namang humarap si Luozing kay Instructor Su at tinanong kung maaari nga bang isama si Yenan. Ngumiti lamang si Su Lingyun at walang pag-aalinlangang pumayag. Sinabi naman ng mga elder na dahil nakapili na ng peak si Luozing, panahon na rin upang asikasuhin ang iba pang mga bagong disipulo na nakapasa sa pagsusulit. Ipinaliwanag nila na dadalhin ng mga instruktor ang mga bagong disipulo sa Skybook Pavilion upang pumili ng kanilang mga cultivation skill at technique. Nang marinig yun, agad na nagulat si Luozing dahil ngayon lamang niya nalaman ang tungkol sa Skybook Pavilion. Dahil dito, ipinaliwanag ni Su Lingyun na bawat bagong outer disciple ay may isang libreng pagkakataon upang makapasok sa Skybook Pavilion at pumili ng isang skill. Gayunpaman, sinabi rin niya na hindi madaling makapasok doon sa mga susunod na pagkakataon, kailangan ng isang disipulo na gumastos ng 100 puntos sa bawat pagpasok, katumbas ng halaga ng 200 square crystal sa merkado. Pagkatapos marinig ang paliwanag, napagtanto ni Luozing kung gaano kahalaga ang pagkakataong yun at nagpas siyang sulitin ito. Maya-maya, ngumiti si Su Lingyun at opisyal na tinanggap si Luozing bilang miyembro ng Drizzle Peak. Nagpasalamat naman si Luozing kay Instructor Su at masayang tinanggap ang kanyang bagong pagkakakilanlan bilang disipulo ng Drizzle Peak.
Makalipas ang ilang araw, nagtungo sina Yenan at ang ating bida sa kilalang Skybook Pavilion upang maghanap ng mga cultivation technique at mahalagang kaalaman para sa kanilang pagsasanay. Pagpasok nila sa loob ng pavilion, agad na napansin ni Luozing ang kakaibang pressure na bumabalot sa buong lugar. Dahil dito, naalala niya ang aura na inilabas ng Green Dragon noong una niya itong nakita. Habang sinusubukan niyang alamin ang pinagmumulan ng kakaibang pakiramdam na iyon, bigla siyang binalaan ng isang matandang lalaki na huwag tumitig ng matagal sa liwanag, sapagkat maaari nitong masugatan maging ang kanyang kaluluwa. Nagulat naman ang dalawa nang marinig nila ang babala ng matanda, dahil sa kanilang pag-uusisa, agad nilang tinanong kung ano ba talaga ang mga liwanag na iyon at kung bakit kaya nitong makapinsala sa kaluluwa ng isang tao. Ngunit ngumiti lamang ang matandang guro at ipinaliwanag na ang mga liwanag na iyon ay tinatawag na intent. Ayon sa kanya, lahat ng bagay sa mundong ito ay may sariling intent, ang tao ay may human intent, ang kalangitan ay may heavenly intent, at maging ang mga sandata tulad ng espada ay may sword intent. Pagkatapos nito, itinuro niya ang isang kulay ubing liwanag at ipinaliwanag na ito ay naiwan ng isang makapangyarihang masamang nilalang na minsang pinatay at inilibing sa lugar na yun. Ang natitirang enerhiya at kalooban nito ay nagtipon at naging isang napakalakas na intent na nananatili pa rin hanggang sa kasalukuyan. Napaisip naman si Luozing kung may kaugnayan ba ang Green Dragon sa tinatawag na intent. Pagkatapos, ipinagpatuloy ng matandang guro ang kanyang paliwanag. Sinabi niya na habang mas mataas ang antas ng cultivation technique na pipiliin ng isang tao, mas lalong lumalakas ang epekto ng intent of punishment na nakapaligid sa lugar. Binalaan pa niya ang lahat na kahit ipikit nila ang kanilang mga mata, maaari pa ring maapektuhan ng intent ang kanilang kaluluwa, kaya naman pinayuhan niya silang huwag maging padalos-dalos at umabante lamang hanggat kaya ng kanilang katawan at isip. Pagkatapos marinig ang babala na ito, nagtungo sina Luozing at Yenan sa loob ng Skybook Pavilion upang maghanap ng angkop na cultivation technique. Nang makita ni Luozing ang mga skill manual sa unang palapag, agad niyang napansin na pawang mga huang-rank technique lamang ang naroon. Para sa kanya, ang mga ganitong kasanayan ay mabibili kahit sa mga pamilihan kaya wala itong gaanong halaga. Dahil dito, nagpa siya ang ating bida na huwag mag-aksaya ng oras at magpatuloy pa ng mas malalim sa loob ng pavilion upang maghanap ng mas mataas na antas ng cultivation technique. Samantala, napanganga na lamang si Yenan habang nakatingin sa napakaraming skill manual na nakapaligid sa kanila. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, habang patuloy na naglalakad si Luozing sa loob ng Skybook Pavilion, bigla niyang napansin ang kakaibang pagbabago sa paligid. Kasabay nito, nagsimulang sumigaw sa sakit ang ilang cultivator na naroon matapos silang maapektuhan ng malakas na intent na nakapaligid sa lugar. Dahil sa matinding pressure, napahawak sila sa kanilang mga ulo at halos hindi na makayanan ang sakit, ngunit taliwas sa inaasahan, nanatiling kalmado si Luozing. Habang ang iba ay nahihirapan, tila wala namang gaanong epekto sa kanya ang nakakatakot na enerhiyang yun. Dahil dito, napatingin siya sa paligid at nagsimulang magtaka kung ano nga ba ang tunay na nangyayari sa loob ng Skybook Pavilion. Pagkatapos nito, nakita ng ating bida ang isang disciple na hindi na makayanan ang matinding epekto ng intent. Dahil sa sobrang sakit na dulot nito, agad siyang naglabas ng isang mahal na soul-nourishing pill at nilunok ito upang maprotektahan ang kanyang kaluluwa. Nang makita ito ni Luozing, napaisip siya kung gaano kayaman ang mga disipulo ng sekta, sapagkat ang ganitong uri ng pill ay tiyak na napakamahal. Naalala din niya ang sistema ng pag-uuri ng mga cultivation technique sa Eastern Region, nahahati ang mga ito sa 4 na antas, Huang Tier, Zuan Tier, Di Tier, at Tian Tier. Sa mga ito, ang Huang Tier ang pinakakaraniwan, samantalang ang Zuan Tier ay mas bihira at karaniwang ipinapasa lamang sa loob ng malalaking pamilya. Ang mga D-tier technique naman ay itinuturing na napakahalagang kayamanan. Dahil hindi interesado ang ating bida sa mga karaniwang cultivation technique, umiling lamang siya at nagpatuloy sa mas malalim na bahagi ng Skybook Pavilion upang maghanap ng mas makapangyarihang kasanayan. Pagkatapos nito, nakita ng ating bida ang isang disipulo na nagbigay ng babala sa kanya. Ayon dito, ang Hall of Tier skills ay puno ng napakalakas na intent of punishment, at hindi niya nga raw kakayanin na tiisin ito. Ngunit kahit alam ni Luozing ang panganib, nagpa siya pa rin siyang subukan ang kanyang kakayahan. Dahil dito, sinabi ng disipulo na marami na siyang nakitang mayayabang na katulad ni Luozing. Ayon pa sa mga chismis,
ang intent of punishment sa loob ng TNT Hall ay maaaring mag-anyo ng pisikal na nilalang at pumatay ng mga taong walang sapat na lakas ng kaluluwa. Ngunit ngumisi lamang ang ating bida at agad na siyang pumasok sa loob ng bulwagan. Pagkapasok niya, sinalubong siya ng napakalakas na intent of punishment na nag-anyong mabangis na halimaw. Kaagad itong umatake sa kanyang kaluluwa, dahilan upang makaramdam siya ng matinding sakit. Gayunpaman, kinagat lamang ni Luozing ang kanyang mga ngipin at tiniis ang paghihirap. Para sa kanya, ang sakit na ito ay isa lamang pagsubok na makatutulong upang mas lalo pang mapalakas ang kanyang kaluluwa. Makalipas ang ilang sandali, unti-unti siyang nakausad sa loob ng bulwagan hanggang sa mapansin niya ang isang misteryosong lugar na may nakatayong batong monumento. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, muling umalingaw-ngaw ang nakabibinging sigaw ng intent of punishment, at isang dambuhalang halimaw ang biglang lumitaw. Nang makita ni Luozing ang dambuhalang halimaw, agad niyang napagtanto na ito ang kaluluwang naiwan ng isang makapangyarihang mabangis na hayop na namatay noon pa man. Sa kabila ng matagal ng pagkamatay nito, nananatili pa rin ang kamalayan ng halimaw at patuloy itong naglalabas ng napakalakas na intent of punishment. Dahil dito, napaisip si Luozing kung sino ang napakalakas na eksperto na nakapatay sa halimaw na ito noong nakaraan. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng higit pa, mabilis na sumugod ang mabangis na nilalang upang salakayin siya. May naramdaman naman ang ating bida sa kanyang likuran kaya napalingon ito sa lokasyon na yun. Dito nakita niya ang mga iba't ibang mga intent na papunta na sa kanya. Dahil dito, dali-dali nang umatake ang mga ito sa ating bida. Dahil sa tindi ng pag-atake, napaatras siya at napilitang depensahan ang kanyang sarili laban sa mga ito. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, biglang nakakita si Luozing ng isang pamilyar na imahe. Agad niyang nakilala ang anyo ng halimaw at napagtanto niyang ito rin ang berdeng dragon na minsan niyang nakita sa kanyang pagsasanay sa gintong papel na nakuha niya. Dahil sa kanyang pag-unawa, bigla na lamang naglaho ang mga intent, kaya bahagya pa siyang ngumiti dahil tila may natuklasan siyang mahalagang lihim tungkol sa pinagmulan ng halimaw. Samantala, patuloy namang umuungol ang dambuhalang nilalang habang mahigpit na nakatitig sa ating bida, na para bang sinusubukan itong pigilan si Luozing na makalapit sa misteryosong lapida na nasa likuran nito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang nagpakita ng takot ang halimaw sa presensya ni Luozing, at sa mismong sandaling yun, tila nawala ng lakas ang nilalang hanggang sa tuluyan itong maglaho sa kanyang harapan. Kasabay nito, ang misteryosong lapida ay biglang nagliwanag at dahan-daang naglabas ng kakaibang asul na apoy. Dahil dito, nagpakita ang misteryosong lugar sa ating bida, at doon nakita niya ang mga martial arts manual, at napansin din niya na kakaunti na lamang ang mga natitirang skill manual sa lugar na yun, na para bang matagal nang walang sinumang naglakas loob na kumuha ng mga ito. Kasabay nun, isa-isang sinuri ng ating bida ang mga manual hanggang sa may isang aklat na nakakuha ng kanyang pansin. Nang buksan niya ito, nalaman niyang ang teknik na nakatala rito ay tinatawag na Sky Devil's Divine Feast. Ngunit matapos niyang basahin ang nilalaman nito, nadiskubre niyang isa itong martial skill na espesyal na nilikha para sa mga demonyo. Dahil dito, agad niya itong kinuha at itinago niya ito sa kanyang damit, at umalis na din ito kaagad. Kasunod nito, bigla namang nagpakita ang matandang instruktor at ipinaliwanag kay Luozing na bagamat napakalakas ng Sky Devil's Divine Feast, nangangailangan ito ng napakalakas na katawan at napakahirap itong pag-aralan. Gayunpaman, dahil nakarating si Luozing sa lugar na iyon, pinatutunayan lamang nito na ang kanyang kaluluwa ay higit na mas malakas kaysa sa karaniwang tao. Ipinaliwanag pa ng matanda na kung nais niyang samantalahin ang lakas ng kanyang kaluluwa, maaari siyang pumili ng iba pang mga tier skill tulad ng Dark Meditation o Blood Flow. Ngunit sa kabila ng payo ng matanda, hindi pa rin nawawala ang interes ni Luozing sa Sky Devil's Divine Feast, dahil dito, naisip ng ating bida na kung ang teknik na ito ay nakatago sa loob ng misteryosong libingan, malamang na mas makapangyarihan ito kaysa sa mga karaniwang tier skill. Kinumpirma naman ito ng matanda at sinabi na ang dalawang lihim na teknik na nakatago sa lugar na iyon ay talagang mas malakas kaysa sa mga tier skill. Gayunpaman, binigyang diin niya na ang pinakamahalagang bagay ay ang pagpili ng teknik na tunay na babagay sa gumagamit nito. Nagtaka naman si Luozing at itinanong kung paano naging mas malakas ang Sky Devil's Divine Feast gayong ang alam niya ay nahahati lamang sa 4 na antas ang mga skill, Tian, Di, Zuan, at Huang.
Dahil dito, ibinunyag ng matanda ang isang malaking lihim, ayon sa kanya. Ang apat na antas na iyon ay mga teknik na ipinamana ng mga tao, samantala, ang Sky Devil's Divine Feast ay kabilang sa Shengtier, isang mas mataas na uri ng teknik na nagmula mismo sa mga demonyo. Nagulat naman ang ating bida nang malaman niyang ang Sky Devil's Divine Feast ay isang Shengtier skill, isang antas na mas mataas pa kaysa sa mga karaniwang Tiantier skills. Ipinaliwanag pa ng matandang tagapagbantay na hindi niya inaasahang may isang outer disciple na makakakuha ng ganitong klaseng teknik dahil napakahirap nitong maintindihan at gamitin. Dahil ayaw pa ring bitawan ni Luozing ang napili niyang cultivation technique, binigyan siya ng matanda ng isa pang skill manual na tinatawag na Spirit Thorn. Ayon dito, isa itong Tiantier skill na nakatuon sa pagpapalakas at pagsasanay ng kaluluwa, at maaari niyang sabihin na ito ang kanyang napiling teknik kung may magtanong sa kanya. Nagpasalamat naman si Luozing sa matanda at naghanda ng umalis. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, tinawag siya ng matanda at tinanong kung hindi ba siya nagtatakang malaman kung sino talaga ito. Ngunit napakamot lamang sa ulo si Luozing at napagtantong hindi pa nga pala niya alam ang pagkakakilanlan ng matandang tumulong sa kanya. Dahil dito, natawa lamang siya habang pinagmamasdan ang matanda. Bilang tugon, sinabi ng matanda na kalimutan na lamang muna niya ang usaping yon. Bagamat magulo at puno ng intriga ang Qingyun sect, naniniwala siyang may magandang kinabukasan si Luozing at muli silang magkikita balang araw. Napangiti naman ang ating bida sa sinabi ng matanda at agad na din itong umalis. Naiwan namang mag-isa ang matanda at nagsalita sa sarili. Ayon dito, matapos ang napakaraming taon, sa wakas ay may nakatagpuli ng skill na yon, para sa kanya. Kung hindi ito itinadhana ng kapalaran, imposibleng nakuha ni Luozing ang nasabing teknik. Makalipas ang ilang sandali, muling nagkita si Luozing, Yenan, at ang iba pang bagong disciples sa labas ng Hall of Skills. Humingi ng paumanhin si Luozing dahil matagal niya silang pinaghintay. Ngunit sinabi ni Yenan na wala itong problema dahil simula noon ay magkakapatid na sila sa ilalim ng Drizzle Peak at dapat silang magtulungan sa isa't isa. Nagulat naman si Suling nang malaman na nakapasok si Luozing sa Tiantier Hall. Pati ang iba pang disciples ay hindi makapaniwala, sapagkat iilan lamang ang may kakayahang makarating sa lugar na iyon. Ngunit bago pa man siya makapagpaliwanag, pinatawag na sila ni Suling upang sumama sa kanya patungo sa Drizzle Peak. Habang naglalakad, napaisip si Luozing kung bakit hindi man lamang siya tinanong ni Suling kung anong cultivation technique ang kanyang napili sa Hall of Skills. Gayunpaman, hindi na niya ito gaanong pinansin at tahimik na sumunod sa grupo. Pagdating nila sa Drizzle Peak, sinabi ni Suling na mula ngayon ay opisyal na silang mga disciples ng lugar na iyon at kailangan nilang sundin ang mga patakaran at utos ng kanilang peak. Samantala, lihim namang napangiti si Luozing, sa wakas ay nakapasok na siya sa Qingyun sect, at lalo pang tumibay ang kanyang determinasyon na maging mas malakas upang balang araw ay muli niyang makita at mailigtas ang kanyang kapatid. Makalipas ang ilang araw, abala sina Luozing, Yenan, at Zhou Xian sa pag-iikot sa loob ng Drizzle Peak habang unti-unti nilang kinikilala ang kanilang bagong kapaligiran bilang mga disciples ng Qingyun sect. Sa kanilang pag-uusap, ipinagmalaki pa ni Zhou Xian na ngayong isa na siyang disciple ng Qingyun sect, wala nang basta-bastang mangangahas na guluhin siya gaya ng dati. Ngunit may isang bagay na matagal nang gustong malaman ni Luozing, kaya tinanong niya si Zhou Xian kung paano makapupunta sa Purgatory Mountain. Nagulat naman si Zhou Xian sa tanong na yun at agad na tinanong kung bakit gusto pa niyang pumunta sa lugar na kilalang bilangguan ng mga disipulong nakagawa ng mabibigat na kasalanan. Ang Purgatory Mountain ay matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng Qingyun sect, isa itong hiwalay na bundok kung saan ikinukulong ang mga disipulong lumabag sa mga patakaran ng sekta upang pagnilayan ang kanilang mga nagawang pagkakamali. Dahil sa napakasamang kapaligiran doon, maraming disipulo ang nahirapang mabuhay sa lugar na iyon. Kaya naman ipinaliwanag ni Zhou Xian na may dalawang paraan upang makarating sa Purgatory Mountain. Ang una ay ang paggamit ng sapat na sect points upang makakuha ng pahintulot na makapasok doon. Gayunpaman, napakamahal nito dahil nangangailangan ng napakaraming square crystals kapalit ng kinakailangang puntos. Nang tanungin ni Luozing kung may mas mabilis na paraan, ipinaliwanag ni Yenan na kailangan niya ng 2 square crystals ay katumbas lamang ng 1 puntos, kaya upang makalakam ng 100 puntos, kailangan niya ng 200 square crystals para makapunta doon.
Ngunit napangiti din si Yenan at pabirong sinabi na ang ikalawang paraan ay ang sadyang gumawa ng kasalanan upang maipadala roon bilang parusa. Napahawak na lamang sa kanyang pagmumukha si Zhou Xian sa narinig niyang kalokohan ni Yenan. Pagkarinig nito, napangiti si Luo Jing habang iniisip na tila magandang ideya nga ang pangalawang paraan, dahil yun ang pinakamabilis na paraan upang makarating sa lugar kung saan nakakulong ang kanyang kapatid na si Luo Yan. Makalipas ang ilang araw ng pagsasanay sa Drizzle Peak, nagkulong si Luo Jing sa kanyang cultivation room upang pag-aralan ang mga teknik na kanyang nakuha. Dahil mas madali niyang naunawaan ang Spirit Thorn, agad siyang nagsimulang magmeditasyon at ituon ang kanyang kamalayan sa pagsasanay ng teknik na ito. Hindi nagtagal, matagumpay niyang natutunan ang unang yugto ng Spirit Thorn, kaya bigla na lamang lumabas sa kanya ang blue fire sa kanyang noo. Kaya labis na lamang ang tuwa ng ating bida sa kanyang nagawa. Ngunit nang subukan naman niyang pag-aralan ang Sky Devil's Divine Feast, napansin niyang hindi ito kasing daling matutunan. Ayon sa manual, kinakailangan niyang gawing tunay na kapangyarihan ang kanyang mental energy, ngunit kahit ilang ulit niya itong subukan ay wala pa rin siyang nakikitang resulta. Dahil dito, nagpasya muna si Luo Jing na ipagpatuloy ang pagsasanay sa Spirit Thorn habang naghahanap ng paraan upang maunawaan ang mas misteryosong Sky Devil's Divine Feast. Ipinaliwanag din sa manual na ang Spirit Thorn ay isang Tian-tier soul cultivation technique na may dalawang bahagi. Ang una ay soul release, na nagpapahintulot sa gumagamit na ilabas ang kanyang kaluluwa mula sa katawan. Ang ikalawa naman ay Thorn Transformation, kung saan ang kaluluwa ay nagiging isang matalim na espiritual na tinik na maaaring gamitin sa pag-atake. Dahil sa napakalakas na kaluluwa ni Luo Jing, naging mas madali para sa kanya ang pag-aaral ng teknik na ito kumpara sa ibang mga cultivator. Kinaumagahan, habang kumakain si Luo Jing sa dining hall ng Drizzle Peak kasama sina Yenan at Zhou Xian, bigla na lamang may dumating na dalawang disipulo at walang pakundangang inangkin ang kanilang mesa. Agad na hinampas ng isa sa kanila ang mesa upang takutin sila, dahilan upang mabigla si Yenan. Pagkatapos nito, mayabang nitong sinabi na kanila ang pwestong yun at dapat silang umalis kaagad. Ngunit nanatiling kalmado si Luo Jing at sinabi na hindi pinapayagan ng Qingyun sect ang pag-aaway sa pagitan ng mga disipulo. Dahil dito, iminungkahi niyang pumunta na lamang sila sa arena kung nais talaga ng mga ito na makipaglaban. Sinubukan naman ni Yenan na pigilan si Luo Jing at nag-aalalang baka hindi nila kayanin ang kanilang mga kalaban. Ngunit walang bakas ng takot sa mukha ni Luo Jing, sa halip, buong kumpiyansa niyang sinabi na handa siyang tumaya ng 100 square crystals. Dahil sa hamon na ginawa ni Luo Jing, agad silang nagtungo sa arena ng Drizzle Peak upang ayusin ang kanilang alitan sa pamamagitan ng isang opisyal na laban. Bago magsimula ang laban, ipinahiram pa ng kanyang kasama kay Shu Lai, ang kanyang pinakamataas na uri ng Zuan tier na sandata kapalit ng bahagi ng mapapanalunan nitong pustahan. Tinanong din ni Shu Lai sa ating bida na kung nakahanda na bang araw ang pusta nitong square crystals. Nang makumpirma na handa na ang magkabilang panig, opisyal nang sinimula ng laban. Mula sa malayo, tahimik na pinagmamasdan ni Suling ang mangyayaring tunggalian. Sa pagsisimula pa lamang ng laban, pareho na silang naglabas ng kanilang aura. Kasunod nito, agad na pinakawalan ni Shu Lai ang isang malakas na teknik na tinawag niyang Rushing Thunder Feast at sumugod ito kay Luo Jing na parang kidlat sa bilis. Ngunit hindi nagpahuli ang ating bida, kaya buong tapang niyang sinabayan ito at nagpalabas ito ng lilang aura sa kanyang kamay. Dahil sa kanilang nakita, laking gulat ng lahat nang harapin ni Luo Jing ang pag-atake ng direkta. Kaya sa isang iglap, mabilis siyang tumalon pataas at gumanti gamit ang kanyang Rosewood Feast, na agad na namang naiwasan ni Shu Lai. Habang nasa ere si Shu Lai, ginawa niya itong pagkakataon upang magpakawala ng panibagong pag-atake laban sa ating bida. Sinubukan naman itong iwasan ni Luo Jing, ngunit huli na ang lahat, direkta siyang tinamaan ng malakas na atake ni Shu Lai, na nagdulot ng napakalakas na pagsabog sa buong arena. Dahil dito, napuruhan ang ating bida at nagkaroon ito ng malalang pinsala sa kanyang katawan. Pagkatapos, mayabang na sinabi ni Shu Lai na matibay rin pala si Luo Jing dahil kahit ilang beses niya itong tinamaan ay nagagawa pa rin itong tumayo at lumaban. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang naghilom ang lahat ng pinsala ng ating bida. Dahil dito, labis na nagulat si Luo Jing nang mapagtanto niyang nakapag-breakthrough na siya sa Mero Refining Realm.
Mula sa itaas, napangiti si Suling nang makita niyang muling lumakas na naman ang ating bida.